Maraming naniniwala na hindi literal na kumakain siya ng locust o balang, ano. Sinabi din dito, his food was locusts and wild honey. Anong ibig sabihin noon? Maraming naniniwala na hindi literal na kumakain siya ng locust o balang, ano. Sa katunayan, merong puno doon sa Palestina na tumutubo na tinatawag na carob tree. At yung carob tree ay tinatawag din na locust tree. Kasi yung kanyang mga bunga o mga pod, kasi para siyang meron siyang pod na nandun yung mga seeds niya. Parang kakawate. Yung mga seeds niya ay kinakain. Ngunit yung pagkain na ito ay para lamang sa mga mahihirap, sa mga pinakamahirap. At sa katunayan, yun din ang pinapakain sa mga hayop. Yung locust tree, kapag nahinog, ay nagkakaroon ng parang syrup sa kanyang bunga at pinapatuyo iyon ng mga tao at pinapakain sa mga hayop. Pati yung mga mahirap na tao ay kumakain noon. At ang isa pang kumain noon, sang-ayon sa Bible, marahil ay yung prodigal son. Dahil dito sa Luke chapter 15, itong mababasa natin tungkol sa kasaysayan ng prodigal son. Noong siya, pagkatapos niyang lumayas mula sa bahay ng kanyang tatay at nagpunta siya sa malayong lugar at naubos niya na yung kanyang mana na hiningi niya mula sa kanyang tatay, sabi dito, he longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating, but no one gave him anything. So nabanggit doon yung mga pods na pinapakain sa mga baboy. At marahil, yun yung carob tree na marahil ay kinain din ni John the Baptist. So, hindi talaga siya literal na kumain ng mga locust at saka honey. Marahil yung kinakain ni John the Baptist doon sa ilang habang siya ay nangangaral ay yung pagkain ng mahihirap na tinatawag nga na locust tree na binubunga ng carob tree. So pinapakita nito sa atin na talagang dininay ni John the Baptist yung kanyang identity bilang pagiging pare. Yung kayamanan at yung karangyaan, pati yung kasuotan ng pagiging pare ay dininay niya. At nagpunta siya sa ilang at nangaral siya.